Nameless it is a part of your own feeling. Okay na po ako. Apo. Scorpio na. Gabriela. Pero, gusto and loved ones. Lina Ramos, Bebe Agudelo, Soledad Ramos, sisters who have illnesses, the body, let us not do attention. Very good.
Seven.
Refrigerator. Tinatawag to simple. Yung before. Yeah. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. The fifth sorrowful mystery is the crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. We pray for love, fidelity, and strengthening of the families. Safeguard the sanctity of marriage, and help all couples who are going through challenges in their marriage, as well as parent-children relationships that are going through conflict. Bless all our children that they may grow up to be humble, kind, God fearing, and be blessed with divine knowledge and wisdom in their studies and work, especially as they start the new school year, beginning this week and the following week. Grant our families and loved ones good health and protection. Praying for healthy pregnancy of Sis Mardy, Sis Aleli, Sister Veng, Sis Clar Basinal, Sis Joanne Garcia, and the safe, normal delivery of their babies. Special prayers for the end of war and restoration of peace in Israel, Iran, Ukraine, and the whole world. We also lift up the intentions of all our brothers and sisters who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries in the month of January. We claim, Yahweh, that the housing laws in New Zealand will change in our favor. Property prices and interest rates will drop. House purchase will be simplified and affordable, and all the Kapatiran will be able to purchase our own houses. We pray for the eternal repose of the soul of all our departed loved ones,
and the souls in purgatory. Let us pause in silence now to pray for our personal intentions. We claim victory in Jesus' most powerful name. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most need of thy mercy. Hail, Holy Queen. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail of our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech thee, that by meditating upon these mysteries of the most holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. May the blessings of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain always with us. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, and sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you I come, before you I stand,
sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy hear and answer me. Amen. Queen of the Most Holy Rosary, Keep our family. Queen of the Most Holy Rosary, Save our family. Queen of the Most Holy Rosary. Bless our family. Hallelujah, oh hallelujah. Hallelujah. Let us continue to feel the presence of our Holy Lord. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya niya. At damhin natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ikaw ang dakilang Diyos naming Panginoon, Yahweh El Shaddai. Ang Diyos na higit sa sapat. Ang Diyos ng aming mga ninuno, Abraham, Isaac, Jacob. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na makapagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Ang Diyos na makapagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Ang Diyos na makapagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan. Sa oras na ito, kami po'y lumalapit ng buong kababaang loob sa iyo, Panginoon. At nagpapasalamat sa pribilehiyo na naman na kami, Panginoon, ay makapanalangin ng sama-sama. May taas sa inyo, Panginoon, ang aming mga mithiin. For we depend our lives only on you. Sa iyo lamang nanggagaling ang lahat ng kasagutan sa aming mga katanungan, sa aming mga paghihirap, sa aming mga dinaranas, Panginoon. Ganon din sa mga kaligayahan at kasayahan nararamdaman namin. Sa iyo lahat nagmumula, Panginoon. Kaya sa oras na ito, dalangin namin muli ang paglukob ng iyong banal na Espiritu. Fill our hearts, our minds, our whole being, O Holy Spirit. Nang sa gayon, ang mga mapapakinggan po namin mga salita mo ay maunawaan namin at maintindihan namin ano po ang nais mong ipahayag, anong mensahe mo sa aming buhay, at paano po kami tutugon nang sa gayon kami matawag na mga ina at kapatid mo, Panginoong Hesukristo. Kaya po sa oras na ito, atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos, ang isang makapangyarihang panalangin at na maipapakita na tanging Diyos lamang ang ating aasahan sa buhay natin. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukob ng kataas-taasan at nananatili sa kanyang iyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, O katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas, lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay nagtitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasagalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan sa 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid sa panunood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mo pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susugurin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay parangalan.
Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatanguhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang makapangyarihang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise and glory to you, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na tayo na naman po ay nagkasama-sama sa physically man o online man. Talagang salamat sa Diyos kay buti niya. Kaya po nais po namin munang una batiin ang mga kapatid natin dito sa Auckland. Iba naman, mauna muna ang Auckland. North, South, East, West, Central. Nagpalang gabi po sa mga taga-Auckland. Ganon din po dito sa tahanan nila Brother Aris at Sister Ven. At ganon din po sa mga kapatid natin mula sa Napier. Glory to God at congratulations po sa napakamatagumpay na 30th anniversary celebration. Salamat po. Glory to God. Hallelujah. Salamat po, Sister Josie and Sister Vanji sa inyong patuloy na leadership dyan at patuloy po kayong pagpalain ni Lord at patuloy pang gamitin. So, thank you po. At ganoon din po ay binabati namin ang ating mga kapatid mula sa Hamilton, Barba family, Nacilias family. Nandyan na po ba si Brother Armando? Hello po at mapagpalang gabi. Siyempre, tayo naman ay pupunta sa bansa nating sinilangan, ang bansang Pilipinas. Kumusta po at pinagpalang umaga na ba dyan? Hapon dyan. Sister Dine, hello po sa inyo at sa inyong family. At kay 1KKCUKAD. Ewan ko po si Ating Ida ba yan o si Brother Lito ba yan? Hello po. Ano na lang po ng video niyo para makilala ka namin. Video tayo lahat, no? Para kita namin kung sino kausap namin. Ayun, dito. si Brother Yes, Lito. Sister Chris. Hello po, Brother Collins. Pinagpalang araw po sa inyo dyan. At syempre, ang pinakamalayo ata nating participant ngayon mula sa Austria. Guten Nacht! Diba? May alam mo konting German. Guten Nacht, Sister Rosana. Pinagpala pong, ano ba dyan? Umaga dyan. Guten Nacht na pala sa amin. Good morning dyan. At ganun din po, hello din po kay Sister Rebecca mula sa Holy Land. Thanks very much. Hello po sa ating lahat. Paganda si Sister Rebecca. Talaga nga naman, pinagpalang lubos. And wala na po siguro akong na-miss, no? Lahat po ay taga dito na sa New Zealand. So, Sige po, tayo po ay magsitayo at ang atin pong salita ng Diyos, atin pong gospel sa gabi nito ay babasahin po sa atin ni Brother Aris. Sige po mga kapatid. Ang ating ebanghelyo po ngayong araw ay ngayon sa ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 3, talata 31 hanggang 35. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina." Ang mabuti ang
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Amen. Tunay nga kapuri-puri ka, Panginoon, at salamat po sa magandang balita na ating pagsasaluhan ngayong Amen. gabing ito. Ay, wait lang. Thanks be to God. So, sino po ba dyan sa atin ang mga nakasama namin ng weekend sa Napier? Halos lahat po, no, nung nandyan ngayon sa Zoom, na nandito sa New Zealand. Halos karamihan ay magkakasama tayo sa Napier. At tunay nga pong naramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon nung araw na yon. At ilangkin niyo na po ba na answered prayer na kayo? Amen. 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 Bumubuhos ang pagpapala doon. Kaya ang kiling na natin talagang answered prayer po tayo. Thanks be to God. So sige po, Sige lang. nabasa po natin sa San Marcos, no, sa magitan ni Brother Alex, yung gospel na palagay ko ilang beses na talaga natin itong napag-aralan. Ngunit every time, naniniwala tayo every time the Lord speaks to us in many different ways. May bago na naman siyang kapahayagan, may bago siyang nais na ipakita sa atin, no, sa gospel na ito. Alam niyo po kahapon, karamihan po marami po kami na na-stuck sa road. Nung pabalik po kami from Napier back to Auckland because unfortunately there was a major vehicular accident na talaga pong napakahaba ng pila ng mga sasakyan at more than 3 hours po ang paghihintay hanggang sa na-clear. And it was unfortunate kasi po, syempre, pag may mga kapwa-tao tayo nasasaktan or na-involve sa mga ganon, talaga pong very unfortunate po nun. And we pray na makasurvive po sila kung ano man po ang kalagayan nila ngayon. Pero dun po sa sitwasyon na yun, pag-stop po namin, si Brother Chris, ang una niyang ginawa was to walk further up para tignan. Kasi alam namin na sila Sister Sonia at sila Christoph, nasa sasakyan din sila na ahead of us. So, alam kong gusto ni Brother Chris mapanatag ang kalooban niya. Kaya sila ni Crisette ay lumakad 20 to half an hour's time na para hanggang sa point na makita niya ang sasakyan nila Christoph at nila Sister Sonia at nila Brother Ray. At nagkaroon siya ng kapanatagan ng loob na stuck man sila sa traffic din, kagaya namin, ay okay po sila. So, ganun din po, no? Ganun din po, si Brother KR. Kami pong mga na-stuck doon. Kasi the trouble there was that we don't have signal dun sa area na yon, kaya wala kaming way to contact everyone. So, you can imagine po na merong concern, bilang tao, merong naging pag-aalala. No? Meron tayong, parang gusto nating ma-make sure na okay lang ba lahat ng mahal natin sa buhay. So, sa gospel pong ito, ganun din po ang pamilya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating inang si Maria, ang kanyang pamilya, dahil nga po sa preceding verses ng gospel na ito, ay meron naging issue ng pag-aalala. Kasi parang sinasabi daw na baka nasasapian na o nababaliw na daw ang Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang mga ginagawang pagtuturo, pagpapagaling. So, gusto nilang makita mismo si Jesus to make sure na okay siya. So, parang kagaya po ng ganun na ginawa kagahapon nila, Brother Chris, they wanna make sure that their family is okay, is in good condition. Kung babalangkasin po natin yung chapter 3, kasi bandang dulo na po iyon ng chapter 3. Kung babalangkasin natin doon, ang chapter 3, nagsimula po siya na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpalayas ng demonyo. In fact, it was on a Sabbath day, kaya itong mga Pariseo, itong mga teachers of law, inatake na naman po ang ating Panginoong Jesucristo. So, nagpapagaling siya, nagpapalayas siya ng demonyo, tapos meron pang nagpatira pa sa harap niya, nag-bow down, nagsabi, ikaw ang tunay na anak ng Diyos. So, pagkatapos po noon, nag-appoint pa siya ng 12 apostles or disciples niya no, nasusunod sa kanya. So parang medyo nabibuild up no, yung network ng Lord. Gumagawa na siya ng kamanghamanghang bagay, nabibuild up pa yung network niya. At kahit saan siya pumunta, sinusundan siya ng crowd. Sabi po dun sa
sa mga preceding chapters ng chapter 3, no, preceding verses, the crowd gathered kahit saan man siya pumunta. So ano ibig sabihin po nito? Ang ating Panginoong Jesucristo is becoming more and more popular. No, nakikilala po siya at marami nang sumusunod sa kanya. Marami siyang naipapahayag, marami siyang nagagawa. Na iniisip ng mga tao at sinasabi ng mga Pariseo na babaliw na daw ang ating Panginoon. And in fact, inaccuse pa siya na meron siyang impure spirit. Kaya naman, ang pinuntahan siya ni Maria at ng kanyang mga pamilya. So makikita natin dito, sabi ko nga, matagal po na, madaming beses natin naaral ito. Pero salamat sa Diyos at inaantin ko na may bagong kapahayagan sa atin Amen. sa araw na ito ngayon. So sige po, bago tayo mag-expound pa a little bit more, sisimulan po natin sa ating first sharer ngayong gabi. So, nais ko pong tawagin at i-welcome back to New Zealand and Happy New Year, Sister Renilyn. Kamusta ang Pinas? Kamusta ang Jollibee? Sister Lynn. Hello po. Blessed evening po sa ating lahat. I'm so glad to be back po sa ating pong Bible sharing tonight. Yun nga po, no? I just came back from the Philippines and yun nga po, napakasaya po ng feeling na thank you Lord that you have given our family na makasama namin yung aming pamilya. At iba nga po talaga, no, kapag kasama mo yung pamilya mo, there is security. Amen. Alam mo may kasama ka. Alam mo pwede ka magpakatotoo. Hindi ka mahihiya. May confidence ka sa kanila, no. At ito po yung bagay na ating minamahal, na inaala natin sa puso natin na no, pag nawawala at napapalayo tayo, yun yung mga bagay na namimiss natin. Family, something familiar. At ngayon nga po, no, dito sa ating ebanghelyo tonight is it's about family. Kung paano ba, na the Lord is sharing to us that hindi natin kailangang maging blood related kay Lord to be His family. But yun nga po, no, everyone is invited sa kanyang, family. Pero paano pa natin malalaman na tayo nga po ay kabilang sa family ni Lord? Sabi po dun sa huli, no, it's a bit, sabi po dun sa huli na verse, no, kung sino man ang tumatalima sa akin ay siya kong ama, ina at kapatid. So, ano bang ibig sabihin no? Ibig sabihin ba, kung hindi tayo sumusunod kay Lord is, hindi na tayo kabilang sa kanyang pamilya. Hindi pala ako kabilang sa pamilya ni Lord, oh my God. Dahil isa akong suwail na anak. Glory to God. Pero sabi po doon, siguro po, yung po, it's our relationship with God. Ano bang klaseng relationship meron tayo kay Lord? Is that relationship enough to drive us to obedience? No, katulad ng pag-obey natin sa pamilya, sa magulang natin, di ba po? Dahil sa pagmamahal natin sa ating magulang, sa ating pamilya, di ba, sinusunod natin kung anong ang mga utos nila at ayaw nating mapalayo sa Kanya. Ganun na ba yung it's a new year, iba na naman pong pero ngayong taon na to, na-reset ba yung relationship natin kay Lord? Or are we continuously journeying closer to Him? Sabi nga po, sapat na ba yung relationship natin to have that confidence, the trust, to obey? Yung kahit anong sabihin ni Lord, yung kahit mahirap, no? Pero we have that confidence na katulad ng psalmist, no, sa Hebrews 13:6 sabi niya, no, so we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? And the Lord is my shepherd, sabi nga sa Psalms. At sabi rin sa Philippians 4 verses 13, I can do all things through Christ who strengthens me.
So, ganun na ba yung confidence natin kay Lord? Ganun na ba yung, natin, yung full trust natin sa Kanya, no? Para to drive us na sumunod sa Kanya. And sa akin po, no, sa akin buhay, no, ang pagiging malayo po sa pamilya po talaga, ang nag-drive sa akin, no, to be more closer to God. Dahil, no, ang pamilya mo, you cannot contact them all the time. Hindi sila laging available. But, I can see, no, that being away from your family, makes me realize that the God is always there for me. It's just one prayer away. No, yun po yung, no, yun yung feeling of family that hindi lang po yung physical, but it is transcends to spiritual. Kaya po, no, sabi nga ni Saint Agnes of Assisi, no, ating pong dasalin, no, as I hope in thee, O Lord, inspire with me that confidence which brings me to thy holy mountain. Let us be, no, patuloy nating isik si Lord and let us continue to pray to Him, build a relationship with Him, dahil ito po yung pamilya na available 24/7 kahit po saan tayo, kahit ano man po ang ating gagawin. Basta po, no, patuloy lang tayong sumunod kung ano po yung yung hindi yung dikta ng puso natin, kung hindi yung pong whatever is pleasing to the Lord, whatever is yung iba po yung if you always seek Him, iba po yung wisdom na ipapagkaloob sa inyo ni Lord. Kaya naman po, let us continue to pray for each other and one another. Yun lang po. Amen. That's beautiful. Very beautiful po, Sister Lynn. Maraming salamat po. At salamat sa reminder para sa lahat that our lives should be anchored in Christ. Yung anchored, alam mo, anchored ka na sa Panginoong Jesus kapag may confidence ka na, sabi nga ni Sis Len, no? May confidence ka nang magtiwala sa Diyos na ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang hinaharap mo, may confidence kang lumapit sa Kanya dahil meron ka nang na-establish na relasyon na ito. Tunay nga, no, tayo lahat, we are not perfect. Pero ang importante is we're trying to seek the Lord in all our ways na yung relasyon natin sa Diyos na yun, patuloy natin ini-improve sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, pakikinig, at pananalangin para yung journey natin will be towards God and not away from God. Amen. Thank you po, Sis Len. Ang next sharer po natin ay kung tawagin si Brother Lope. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Reflection ko lang po sa ating gospel for today about family. Family po siya. Bali, pinakikita po dito na tayo po ay nagiging kapamilya ni Jesus, nagiging kapatid natin siya. Kung tayo'y tatalima at susunod sa kalooban ng Diyos. The important, ang isa pang pinakon sa akin dito, yung kahalagahan ng pamilya sa isang tao. Tulad niya, malayo sa pamilya, pero binigyan tayo ni Lord ng kapamilya. Tulad ninyo, brothers and sisters natin, through Christ, garon tayo ng pamilya. Kaya ang pamilya ay andyan kapag kailangan mo, hindi katulad ng mga kaibigan, mga barkada mo. Pansinin niyo mga kapatid, ang friend, ang last 3 digit niya is END. Means hindi siya pangmatagalan at may hangganan. Amen. May hangganan lang.
Pero pansinin niyo pa ang word na family. Ang last niya is I-L-Y. Means I love you. May Amen. pagmamahalan. Yan ang ano sa atin ng Panginoon. Ang pinaka ano naman ng Panginoon is magmahalan tayo. Yun ang pinapahayag sa atin ng Panginoon. Yun lang po mga kapatid. Salamat. We love you, Brad. Thank you for that. Napaka-inspiring. Oh, may takeaway tayo Oh, may kaagad, bago, no? may bago. Although we have friends around, pero tuloy nga may ending yon, no? Pero salamat sa Panginoon sa pagmamahal ng Diyos na kaloob niya sa atin. Sabi nga rin po sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Sabi yun ng Panginoong Jesus. So sabi ni Brad, no, it boils down to love. So yung love na yon ng Panginoong Jesus, yung love natin sa Kanya, ibahagi din po natin yung pagmamahal na yon sa kapwa natin. Pagkat yung ating pagiging magkapamilya ay hindi lamang biological o blood-related, no, sinasabi niya, kundi na-experience natin yung blessing of being a family of God. Halimbawa nga po tayo dito magkakapatiran sa El Shaddai, nagkakaunawaan, nagkakatulungan sa lahat ng oras, and we help to encourage and build up each one. Dahil ang objective natin ay sabay-sabay tayong makasunod sa Diyos at sabay-sabay tayong makarating sa Kanyang kaharian. Praise the Lord! Thank you po, Brother Lope. Susunod ko pong tawagin na mag-share sa atin si Sister Vanji mula sa matagumpay na selebrasyon sa Napier. Sister Vanji, take it away. Unmute lang po, sis. Are you okay? Unmute. Paki-unmute lang po. Okay na po. Yes po, sis. And if we could see your face, mas maganda po kung naka-on ang video. Hindi ko alam kung nangyari sa cellphone ko. Ano nangyari dito? Okay, that's alright. Hayaan mo na po. Hindi ako makita. That's alright. Sige po, Sige sis. po. We'd love to Okay, hear your... narinig po ako. Yes po, clear. Itong gospel na to po parang parang ito yung sa katagumpayan ng sa katagumpayan po ng anniversary na sabi obey and follow Jesus. If you done something, say sorry and come back to Jesus with love. At saka kasi nga po doon sa pagsunod po kay Jesus ang hirap. So kailangan po talaga na hingi siya ng gabay at saka para sa magandang pagpapala niya. At saka yung relationship namin sa isa't isa, kailangan po talagang higitan pa yung mapalawak pa yung relationship. Parang katulad nyo po, pumunta po kayo dito sa Auckland as a family. Naglaan po kayo ng time para sa amin. So parang din po, parang sa ating pong tanong, tayo po ba ay nagkaroon pa tayo ng relation kay God na dapat siya po ang priority, na ang sabi nga po, kung sino mang nagtugon sa pagtawag niya ay magbibigay at nagbigay ng time ay siyang aking kapatid. So ang hirap po, no, kasi kung minsan nawalan talaga po tayo ng time sa kanya. So ang kailangan lang po talaga natin ma-build up yung relation natin kay God at magawa natin yung kalooban niya at may pakita natin sa isa't isa na kung gaano po ka dakila ang Diyos para sa atin. At saka, through prayer po talaga, ma-build up natin pong relation natin sa Kanya na ikababaang loob. Kasi nga sabi po nga sa Matthew 7:21, hindi lahat na tumatawag sa akin ay nakapapasok sa kalooban ng kaharian ng Diyos. Ang hirap po, parang kahit isang tuldok yata ako, hindi ako kasali dito. So, ganun pa man po mga brother and sister, patuloy lang po tayong patuloy na tayong mag-serve sa Diyos kasi nga po kung saan po natin na nasumpungan ang grasya at biyaya sa Kanya at magkaroon tayo ng time. Nandiyan po lagi si Jesus na hindi siya magsasawang gumabay sa atin at lahat ng panalangin natin ay answered prayer na po. Yun lang po. Amen! Praise God!
Amen po at maraming salamat po Sis Vanji. Thank you po. At congratulations muli sa inyo dyan. Patuloy lang natin i-encourage ang ating mga kapatid dyan. Yan po ang ating bigger family dyan sa Napier. At gaya nga po nung nagkakwentuhan po tayo sa ating post-mortem meeting, no, mayroon po talaga tayo bilang leaders na malaking responsibilidad upang yakapin sila at gabayan sila dito sa pamilyang ito ng ating Panginoong Jesus. Mahirap man, I know we are all unworthy. Di ba? Sabi ni Sis, parang dituldok, parang hindi siya papasahin. Apo. Actually, lahat po tayo, Sis eh. We are all unworthy, we are all sinners. Talagang pag hinarap at binilang yung kasalanan natin, wala po talaga tayong maihaharap na mukha. But God is good. Salamat po sa Panginoon at sa grasya niya dahil sa pamamagitan nun, we are made worthy dahil niligtas tayo ng ating Panginoong Jesus. Sabi niyo nga po, we only need to believe and we only need to establish that relationship, no? Kaya, biyaya ng Diyos na tayong lahat ay naglalaan ng time to listen to His Word na pag-aralan. Kasi, ingatan po natin yung sinabi doon sa dulo, no? Sabi doon, ang sino mang tumalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. So, paano po tayo tatalima kung hindi tayo makikinig ng salita ng Diyos? Kung hindi natin pag-aaralan ang salita ng Diyos? Kung hindi natin malalaman ang salita ng Diyos? So, prerequisite yun. Before we can do it, before we can follow, kailangan po muna nating malaman ano ba yung susundin natin. Kaya, pinagpala po tayo dahil nagkakaroon tayo ng privilege and the opportunity na pag-aralan, namnamin, pagdili-dilihan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga platforms na ito at katulad din po ng ating mga regular prayer schedule at syempre yung ating pong personal na pag-aaral at personal na pagninilay. Huwag po natin kakalimutan yan dahil yan ang isa sa mga pamamaraan para tayo ay makasunod sa Kanya kalooban at tumalima sa Kanyang pinag-uutos sa atin. Thank you so much again. Amen. Thank you Angie. po. Thank you Yes, po. and good evening po muli sa inyo dyan. Wala pa ata, hindi pa naka-line in ang aking next sharer. Pero baka meron po tayo tatawag muna tayo sa Zoom. Meron pa po ba tayo dyan? Or sa ating mga beloved preachers? Sige po, simulan natin kay... Napahaba yung tuloy ko. Brother Aris. Yung gospel po natin mga kapatid ay ilang beses pong, yung gospel natin ngayong araw ay ilang beses po mga kapatid na tinukoy yung salitang kapatid. Ang tanong po ay ano po ba para sa atin yung tunay na kahulugan ng kapatid? Kasi madali pong sabihin na kapatid kita o by blood, magkapatid tayo. Pero pinapakita ba natin sa kapatid natin yung tunay na kahulugan ng kapatid? Kasi may mga magkakapatid po talaga minsan nag-aaway-away, nagkakagalit-galit, nagkakawatak-watak. Amen po. At nga po, ang gospel po natin ay sabi doon, tunay kong mga kapatid at ina. Yun nga po, sabi po doon sa nakaraang gospel, maglalaban-laban ang sabayanan. Tapos, at kahit sa angkan man ni Satanas, magkakawatak-watak pagka di nagkasundo-sundo. Ano po ang wala doon? Sa mga sambayanan na naglalaban-laban, nagkakawatak-watak, yung pong espiritu ng ating Panginoon Diyos. Nawawala po sa kanila yung espiritu ng ating Panginoong Diyos. At kung sumasa atin po mga kapatid yung banal na espiritu ng ating Panginoong Yesus, mararanasan po natin mga kapatid yung tunay na kahulugan ng salitang kapatid. Bakit? Nadun po yung pananampalataya natin sa Diyos. Nadun po yung paniniwala natin sa Diyos na siya lang yung makapangyarihan
siya yung lagi natin maasahan sa lahat ng oras. Ang pangalawa po ay yung pagmamahalan. Bilang magkakapatid po ay mararamdaman po ng bawat isa yung espiritu ng pagmamahalan. At kung nasa sa atin po yun, yung pagkakawatak-watak ay hindi po sasagi man lang sa isip natin o sa puso natin. Lagi natin may share sa ating kapatid ay pagmamahalan. At kung tayo po ay may espiritu ng ating Panginoong Hesus, nandun po yung pagkakaisa. Faith, love, unity. Iyan po yung laging itinuturo ng ating servant leader. Kaya po yung gawain na ito na sinimulan niya noong 1984 ay talagang makikita po na talagang lumalago. Maging kahit dito sa New Zealand ay makikita yung pagkakaisa, pagmamahalan at pananampalataya sa Diyos. At gusto kong samantalahin yung pagkakataon na to upang pasalamatan yung mga kapatid ko na tumulong. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon Diyos kung doon ako inabot ng pagsabog ng gulong doon sa sinasabi nilang walang signal. Hindi namin alam kung paano sila kukontakin. At saka napakalayo. At pasalamat ako sa Diyos, hulihan niya sumabog. Kasi kung unahan, talagang mahirap. At talagang may signal, dahil tumawag, malapit na sa Manukaw. Talagang yung guidance si Lord, may pinapakita siya. At yung mga kapatid natin, talagang nakakaiyak, grabe. Ang dami nilang rumisponde. Hindi namin Kaya sabi ni Brother Dennis, umalis na kayo, baka tayo mapunta na muna dito. Grabe, kaya talaga panataliin natin yung pagmamahalan, pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos. At tunay nga yung ating pananampalataya sa Diyos ay talagang patuloy na mag-grow. Sama-sama tayo. Amen. Patungo sa ating Diyos sa buhay. Amen. Amen. Salamat po. Thank you po. Thank you po, Brother Aris. Talagang amen po dyan. Amen na amen po, no? Lahat, marami siguro sa atin talagang naramdaman yan na salamat sa Diyos sa biyaya ng community na ito. Sa biyaya ng community kasi iba po talaga ang meron tayong pamilya. Lalo pa, hindi foreigners, considered foreigners pa rin po tayo dito. Pero dahil sa pagmamahalan ng community na ito, the love of God that binds us together, no? Iisang espiritu ng pagmamahal ng Diyos, pananalig sa Diyos. We are all believers So yun po yung binding factor natin. Kaya yung pagtutulungan natin, ano po yan bunga nung natututunan natin sa salita ng Diyos. Bunga nung pag-ibig ng Diyos na ipinasok sa puso natin. Kaya kaya na rin nating magbigay, tumulong, magmahal ng walang kapalit. Amen. So, salamat po sa Lord. Pero pa po bang ibang nais mag-share bago ko po tawagin ang ating preacher for tonight? Praise the Lord. Ito ko sa ating yan. Isang mapagpalang gabi po ulit sa atin, mga kapatid. Maikli lang po. Ilang beses na po natin na pagnilayan, nabasa ang gospel na to. Para sa akin lang po, mga kapatid, dito sa relationship na sinasabi, yung totoong relationship. Sa ating buhay, my dear brothers and sisters, meron po tayong mga relationship na hindi lang yung yung sa pamilya, hindi lang sa Panginoon. Meron din tayong relationship sa trabaho natin. Relationship sa kayamanan natin. Mga relationship sa mga pinagkakaabalahan natin sa ating buhay. At parang naisip ko dito sa gospel na to, sa ating buhay dito sa yung normal na routine ng buhay natin, merong
battle of priorities. Marami tayong priority. Marami. May mga ibang priority ang trabaho, priority ang pamilya, priority ang ganito, ganyan, opo, negosyo, priority ang paglabas, o kung ano man. Kailangan magkaroon po tayo ng concrete na parang basehan. Ano ba talaga ang pinaka-priority natin? So, ilalagay natin sa hierarchy kung yung sinasabing sa flowchart. Ano ba talaga ang pinaka-priority ng ating buhay? Sa lahat ng relationship natin, ano ba talaga ang nasa taas? Minsan kasi, meron po mga kapatid na urgent na nangyayari sa ating buhay, pero hindi priority. So it is choosing between the urgent situation and your priority. Magkaiba yon. May urgent na nangyari sa trabaho, may urgent na kailangang i-deal sa negosyo, pero araw siya ng linggo. So ano ba talaga ang pinaka mas importante? Merong mga urgent sa ating mga buhay na siguro makakapagpalago sa ating buhay dito sa mundo, pero hindi talaga siya priority kasi hindi naman siya parang nakakasagabal siya sa relationship natin kay Lord. So parang doon po sa hierarchy, ano ba talaga yung tatsulok, yung triangle? Ano ba talaga yung nasa pinakadulong, nasa pinakataas nun? Anong klaseng relationship ba ang nandun? Relationship ba talaga natin kay Lord? O relationship natin sa negosyo natin? O relationship sa trabaho natin? O relationship sa mga taong nakapaligid sa atin? My dear brothers and sisters, ang sinasabi po ng gospel, unahin natin ang relationship natin sa Diyos kasi yung relationship na yan, pag yan po inuna natin, lahat ng relationship sa baba covered. Amen? Covered. Kung inuna natin ang ating Panginoong Jesucristo, kapatid, we are secured and we have the divine assurance na yung pamilya natin, yung negosyo, yung trabaho, o kung anumang nangyayari sa ating kapaligiran, covered. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, yung relationship natin sa Kanya, yun po talaga ang pinaka-priority. Pinaka. Amen? So, yun po, sana wag nating makalimutan mga kapatid. We have too many concerns. Totoo po yan sa ating mga kapaligiran. Pero wag na wag po sanang mawawala sa picture yung relationship natin sa Panginoon. Yung pagpunta natin sa gawain, yung pag-attend natin ng banal na misa, yung pakikinig natin ng kanyang salita every Tuesday, at kung ano man pong mga gatherings na nagpapalakas sa ating relationship sa ating Panginoon, nawa yun po ang laging nasa tuktok ng ating hierarchy. Amen. The Lord. Amen po. So, priority check. Yan po ang gagawin natin ngayon sa ating pagninilay. Ipikit po natin ngayon ang ating mata, tapos tanungin natin ang ating sarili. Ano nga ba ang pinaka-importante sa aking buhay? Sino nga ba ang pinaka-importante sa aking buhay? Dahil kung meron pang higit sa ating Diyos na umaagaw sa iyong isip, na umaagaw sa iyong puso, teka. Yan ang paalala sa atin ngayon. Dahil kung sinusunod natin yung tumalima sa aking kalooban ng Diyos, hindi sa sarili natin, tumalima sa ipinag-uutos ng Diyos, hindi yung nais natin. Tayo ay tatawagin ina at anak at kapatid ng ating Panginoon. So, salamat po mga kapatid. Tayo po itutungo na kay Brother Armand, ang atin pong anchor preacher sa gabi nito. Purihin ng Diyos.
Thank you po. Mga bata. Pakinig po. Rinig po. Parang, sige po. Isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at halos lahat yung pagkuwalan ko ay parang give thanks na. So may konti po akong idadagdag sa ating kuwan dahil marami na pong beses nating natakot ito. So pamilya, napakaganda nga kung napapag-usapan natin ang ito ating gospel ngayon. Napakaganda po. At yun nga po, para po sa akin, dahil yung ating Panginoon ay Panginoong Jesucristo ay nagtanong, paano po tayo ba magiging ina at kapatid ng ating Panginoong Jesucristo? So dito po, mga kapatid, una po, akin pong napagnilayan ay yung magsisi sa ating mga kasalanan. Dahil kung hindi po tayo magsisisi, hindi po tayo magiging ina at kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po doon sa Matthew 4, chapter 7, verse 17, mula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. So yun po ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Kung tayo po ay magsisisi sa ating mga kasalanan at aminin po lahat natin ang ating mga kasalanan nung tayo nasa lumang buhay po, ito po ay matatawag po nating yun nga po, sabi ko nga kanina, magiging ina at kapatid tayo ng ating Panginoong Hesus kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan at tayo po ang ating Panginoong Jesucristo ay mapagpatawad. So ganun din po tatawarin tayo ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo ay patuloy na magsisisi sa ating mga kasalanan. At yun nga po at pangalawa po na aking pong yung magbalik loob. Ayon po sa awit 121 verse 8. Saan naroon ikaw ay iingatan, di ka maano at kahit na kailan. Kung saan man daw po tayo naroroon at kung tayo nagbalik loob sa ating Panginoon Diyos, kung siya ang mahalaga sa ating buhay, tayo po ay iingatan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakaganda po na ating gospel ngayon, talagang tumutukoy po sa yung sa ating pagbabalik sa Kanya dahil tayo pong ay galing sa ating lumang buhay. At yung pong pangatlo ay manalangin. Lagi po tayong mananalangin para po tayo ay hindi bumalik do sa ating lumang buhay. Minsan po, pagka tayo po ay kulang sa prayer, talaga pong tayo ay para bumabalik do sa ating lumang buhay. Hindi po tayo nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At ayon po doon sa Pilipos chapter 4:6, huwag kayong mabasa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yun nga po, tayo po ay laging mananalangin para po tayo ay hindi muling bumalik do sa ating lumang buhay at magpasalamat po tayo sa pang-araw-araw nating buhay dahil kasi kumbaga na tayo po ay unti-unting nababago yung ating buhay pananampalataya kasi nagkakaroon po tayo ng katulad nga po ng prayer natin, pagkatapos po yung sarili ko po, nagkakaroon din po ako ng tunay na panalangin para sa sarili at para sa ating mga kapatiran kung saan po kumbaga hindi po tayo mag-aalala na tayo ay bumalik doon sa lumang buhay natin dahil
kung talagang ang gusto po, ang priority natin sa ating buhay ngayon na tayo po nga ay nakaka-kay Lord na, unti-unting nakakaunawa ng kanyang mga salita, mas gusto po nating sumunod doon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Yun nga po doon sa, sabi nga po doon sa huling talata po, yung Mark 3 verse 35, sapagkat ang sino mang tumaima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Yun nga po, marami pong nakapagbanggit. Kaya para po sa akin, sabi nga po ng ibang mga kapatid na, upo nga, napakahirap sumunod talaga sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Pero para po sa akin, sa katulad ko po na bago pong nag-aaral ng salita ng Diyos, talaga po nung una, medyo nahihirapan ako. Siyempre po, kailangan po talaga ng oras, yung para maibigay po yung talagang tunay na, para maibigay ko po yung sarili ko sa paglingkod sa ating Panginoon Diyos, ay kailangan po talaga na tayo ay, yun nga po, sumunod. Sabi po doon sa John 14 verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Kapag po tinanggap natin yung mga utos ng ating Panginoong Hesus o ng ating Panginoong ng ating Panginoon Diyos, kung tinutupad po natin yon, ay iibigin po tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya yun nga po, para tayo maging tunay na kapatid ng ating Panginoong Hesus, sumunod po tayo sa kanyang mga utos. Yun nga po, kung talaga nga po ay nagpasalamat din dahil sa anniversary nga po ng Napier, kami po ay, tayo po nagkasama-sama po doon. Ibig sabihin, tayo po ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kung saan po naroon yung gatherings natin, yung ating mga tungkol sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai, nagpapalamat po ako at kumbaga unti-unti po nasusunod yung kalooban ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. At isa pa po do sa Colossians 3 verse 22, mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon sa lupa. May nakakita man o gumawa kayo, hindi para sa kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. So yun po, kailangan po talaga nating sumunod sa kalooban ng ating Diyos, dahil yun lamang naman po ang kailangan natin para po tayo ay magkaroon ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At pangalawa po, yun nga po do sa kailangan natin yung oras, ibigay po natin sa Kanya para po tayo ay maibigay natin yung ating, kung may sa ating pagtulong sa ating kung ano man po yung nagagawa sa atin ng ating Lord ay magawa po natin. At kailangan lamang po natin ay yung ating sarili ibigay po natin. At sabi nga po dun sa Galatians 6:9, kaya't huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. So huwag po tayong magsasawa na umatin ng gawain, umatin po ng intercessory, makinig po ng salita ng Diyos. Yan po ay para din po sa ating ikabubuti, para tayo po ay magkaroon ng mabuting relasyon sa ating Panginoong Hesus, dahil yan po ang kailangan natin. Dahil sa panahon po ngayon, maraming nangyayari, pero talagang sabing hindi po tayo katulad po natin mga naririto na sa kongregasyon na ito, hindi po tayo nag-aalala dahil laging kasama natin ang Diyos. At ako po ay may babasahin doon sa
Napakaganda po nung aking nakondito do sa Ecclesiastico chapter 3 verse 1 to 8. Ito po, tungkulin sa magulang, mga anak, ako inyong ama, kaya makinig kayo, gawin ninyo ito at di kayo mapapawala, sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga iniuus niya na sundin ang mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan at nagpaparangal sa kanyang inay, parang nagtimpok ng kanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot sa kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahain ng Diyos ang kanyang buhay. Ang may takot sa Panginoon Diyos ay gumagalang sa kanyang ama at pinaglingkuran niya ang kanyang magulang na parang Panginoon niya. Igalang mo ang iyong ama sa salita at gawa upang sumaiyo ang kanyang pagpapala. So pag tayo po ay gumagaling nga po ating Panginoong El Shaddai, tayo po ay nagkaroon ng yung pong katulad nga po ng nasa po din na yung pong ating mga pagkakasala ay nabayaran na po natin kung tayo ay laging sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya yun lamang po at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Lamang po. Puri ng ating Diyos. Salamat po, Brother Armand, sa inyong sharing na napakagandang reminder. Oo nga naman, we have spoken about so many things. Pero yung basic, pinaalala sa atin ni Brother Armand, bago ang lahat, tayo muna'y humingi ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan at magbagong buhay, tumalikod sa mga kasalanan natin. Kasi po nung pinakikinggan ko siya, oo nga, so that we can be in the state of grace. The way to be in the state of grace ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. At mangako sa Panginoong tayo ay magbabagong buhay, pagsikapan na magbagong buhay sa grasya at awa at tulong niya. Only then, if we are in the state of grace, tunay nga pong makakasunod talaga tayo at magiging focus na natin ng Diyos, magiging priority na natin Diyos, siya na yung lagi nating iniisip. Kasi, yun na dinedicate na natin yung sarili natin sa pagbabagong buhay para makatugon sa Kanya. Kaya thank you very much po sa napaka-importanteng reminder na yan, Brother Armand, sa amin lahat. At ang yun nga po, patuloy na pananalangin, patuloy na pag-aaral ng Kanyang banal na salita. Don't worry mga kapatid, we are in the right track. Just because we are here, we are in the right track. Tayo man po ay work in progress pa, pero ang mahalaga po, tayo po ay nagsusumikap na ibigay ang ating sarili sa ating Panginoon at mag-depend sa Kanya na ituro niya sa atin to give us the wisdom to really change and to really understand what is His will sa buhay po natin. Maraming salamat po. Pinagpala pong gabi sa ating lahat at tayo po'y manalangin. Sis, brother, pwede pong makisuyo lang po. Kasi magpapasalamat lang po ako sa Diyos talaga na napaka-answered prayer po talaga. Kasi nung last week po, inatake po yung anak ko ng sakit na sa tiyan. Pina-ultrasound po namin siya. So, nakita po na meron po siyang bato sa abdo. Ngayon, syempre, malaki po yung pera. Kahit naman po nandito ako, hindi ko naman din po kakayanin na yung 180,000 na hinihingi. So, pumunta po siya sa regional nung nakaraang Sabado. Talagang sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala, Yahweh El Shaddai. Ibaba mo po ang banal na espiritu kung ano po talaga ang ikaw na po talaga ang manguna. At nung pong
sa anong pong Tuesday, pinabalik po agad sila nung Saturday, ngayong last Saturday po na para po sa laboratory. Thanks God talaga, sabi ko. Clear po talaga. Ngayon pong Tuesday, bumalik po siya. Nag-check po yung ate ko, ang kapatid, ang anak ko po na this coming Friday po naka-schedule na po agad po siya for operation. Alam naman po natin sa atin pagka-public, napakatagal po talaga ng proseso. Aabuti ng almost ilang months o maghintay. Pero almost 2 weeks lang po talaga siya. Salamat po talaga, sabi ko sa kanya. Tatagan mo ang kalooban mo. Magdasal ka. Sabi niya, opo ma, nagdadasal po ako na maging okay po ang operation ko. Kasi kinakabahan po siya. Kaya po, maraming salamat po talaga kay Yahweh. Kasi sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala kung ano ba ang plano mo. Kasi nag-aaral nga po siya. Siyempre, mahirap po yun. Kaya po, pakiano ko lang po sa inyo na maging success po yung this coming Friday po yung operation po niya. Salamat po sa inyo, brother. Yes po, Sis Becca. Ano po yung full name ng anak niyo po, sis? Nandun po ata. Ang pangalan po niya ay John Michael Harky po. John Michael po. John Michael. Sige po, sis. Asa Thank po you kayo po. sa panalangin po ng buong kapatiran. Praise the Lord. Sige mga kapatid, tayo'y muling hantong sa panalangin pangwakas na kung saan sa gabing ito ay ating naranasan at napakinggan ang magandang mensahe ng Diyos sa ating buhay. Sa ngalan naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, napakabuti niyo po sa aming buhay. Tunay nga o Diyos, ang iyong salita